Teka! Po! Magmumug kang hat na makapag-usap tayo ng mabuti. Chico Loco! Go Chico! Go Chico! Go Chico! Go Chico! Go Chico! .22 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Kamusta naman ang mga pagbumuka niyong lahat? Sana okay na, sa all right lang kayo habang ako ay isang linggong, hindi naman, halos isang linggo akong namahinga ng bahagya. At alam niyo naman, ang buhay ng tao kailangan mag-asikaso ng kung ano-ano, ng kung anik-anik. Oh, pero iniwanan ko naman kayo ng magagandang Yes Diaries Rewind, no? Hindi nga lang live, pero meron pa rin naman. Hindi ko naman kayo iniwanan. Nung Monday lang talaga wala. Oh, Tuesday until Thursday, meron naman. Rewind nga lang. Pero ngayong gabi, I'm back live and kicking. You know, it's live and it's kicking as well. Ay, nako, naman. Welcome nga po ha, welcome aboard sa gabi na gising na. Kasama niyo naman po ako ngayong Friday evening. Chico Loco po sa inyong mga radyo. At maya ng konti makakasama natin si Papa Jack mula naman sa Love Radio. Ay nako, pwede ka na tumawag nga 8326171. Mag-comment sa facebook.com/Chico Loco Manila. Ano ba yung sinabi ko? Facebook.com/Chico Loco Manila at saka Twitter.com/Chico Loco_YesFM. There you go. Ay nako. Batiin ko lang lahat ng mga natatraffic ngayon. Kamusta naman ang traffic ngayon sa Kamaynilaan? Friday na Friday. At Christmas rush, no? Kalunos-lunos ang ating kalagayan. Pero hindi pala konti. Damihan ang lamig ng ulo dahil hindi naman makakatulong yan, no? Mag-init man ang ulo mo, hindi ka rin makakausad. Kaya cool ka lang, no? Relax ka lang. Isihan mo lang, no? Ay, nako. Habang nakikinig sa atin ngayon si Laila Chikadora. Hoy, Laila! Ano't nakikinig ka dyan? Si Laila Chikadora na nagpapatulong daw, no? Nagpapatulong daw na mag-like nito. Na hindi ko naman mabuksan dahil third world ang signal ko dito. hindi ko ma-access eh. Oo nga, no? I-share mo nga yun dun sa akin, tapos yun natin, no? Kemehin natin para ma-chorba yan. Hanggang 11 lang daw ang voting. Sige, try natin karirin yan. Ay, nako. At sa lahat ng mga may kinakarir ngayon, hello sa inyo. Sana'y nangunguna na, no? Heist. Wala naman, kamusta ba? Ano bang meron? Oo nga, siguro naman nabalitan na rin ni Papa Jack, the reason why I'm not around, itong nagdaang mga araw. Kasi nga yung uncle ko nga ang cute na deads. Na dead siya. Hindi naman namin gusto. Hindi namin inaasahan na dead siya bigla eh. Ang cute, sumabay sa bagyo. Ay, nako. Oo nga. Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga nakiramay at sa mga tumulong sa amin sa pamilya, no. Maraming thank you. At sa uncle ko ngayon, na kung nasan ka man ngayon, sige, diyan ka na lang. Diyan ka na, ha. Medyo mag-forward na tayo. Sana kayo makarating sa patutunguhan mo ng matiwasay, no. Tama. Include natin ang aking uncle, no? Na auntie ko na rin at the same time sa inyong prayers. Ay, nako. Ikwento ko yan sa inyo. Di ba yung moment na alam naman natin usually, alam naman ng mga pagka ma-dead sila eh. Tapos maghahanap ng kausap, no? Yung magpapaalam. Teka, andyan na ba si Papa Jack? Hello? Kanina pa ako dito. Kanina pa ako dito, may nakaaway na latwan. Diyan ka, wala ka pa rin. Bakit? Ba't kami nakaaway? Kasi may nagpapanik sa paligid natin. Bakit? Oh. May nagbububuhat ng mga bangko na wala naman nag-utos.
Nakita ko yung kanina, merong pinapasok na bangko dito. Hala, ano to? May renovation ba kami? Hindi ko. Walang renovation na nagaganap, meron demolition. Demolition. Hoy, hindi ko mamamarinig yung background music Ito mo. na yung background ko. Yung mga bisita ko, mga tisoy at mga tisoy, nagpanik na rin dito. Hala, galit si Papa Jack, ang cute-cute na niya, sabi. Wala nagsabi nun, nagsisinungaling ako. Ikinikwento ko nga sa kanila. Alam mo naman ako, boss, when I work, di ba? Everything has to be in order and in place. Kahit magulo itong ating booth, kailangan nasa ayos sa lahat ng bagay-bagay. Ay, dapat lang naman. Alam mo Oo. na may mga, kasi lalo na tayo, no, may mga bagay na pag nawala sa paningin natin, nakakairita, no? Oo. Yung hindi mo halimbawa, ikaw may unan ka dyan, may mahiwagang unan ka I have dyan. my thinking pillow. Oh, kumbaga, And I have my lucky mug. correct, kung ako manggugulo dyan, guluhin ko na lahat, wag lang yung unan mong yon at alam ko yon, no? O, ipapakain mo sa'yo pag ginulo mo. Basta, mga ganung bagay, no? Tsaka, after all, tayo naman ay still production pa rin naman tayo. Production team pa rin naman tayo dito. It's a performance after all. Correct. Ay, nako. Anyway, Chico, maligayang pakikinig at maligayang pagdating sa mga bisita ko. Oo nga, sa mga Meron bisita. ako, wait lang, Chico, meron bago may kwento yung tungkol sa uncle mo kasi gusto kong ano yan. Pag-usapan. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na tao dito. Pero bago yung 9, may isang dumating na nauna. Oh, pang Dalawa pa, bago dumating yung siya, meron pa nag-iisang dumating na nauna na nagtanong sa akin ng palihim. Ano yung palihim na tanong? Sabi lang niya sa akin, nung dalawa lang kami sabot, sabi niya, Papa Ano, Jack, ano? medyo awkward kasi dalawa lang kami. Mhm. Okay, paano pag na-inlove ka sa best friend mo? Ay, kakantahan Gusto ko yan. magtanong kung kilala ko yung best friend. Pagka ganun, kakantahan dapat yan. Anong kanta? Hindi ko alam lalaki ba siya? Babae? Ewan ko sa kanya. Pare. Moraw. Okay, basta, mamaya may mga kantang para dyan, no? Oh, Chico, ang mga bisita ko ngayon ay mga nagtitisayan tsaka nagtitisoy ang mga mga lalaki. Wow. May taga-Tarlac pa dito, ha? Ang mga, May mga taga-saan kayo, sir? yung mga bisita ko dito, mga kamag-anak ng mga kasama na. Tarlac din. Ay, Ilocana. At inabot nila, yun nakasimangot na ako. Ay, ganun. At meron ditong galing Binyagan. Wow. Tsaka, Chico, may pogi sa buhon. Ay, Neng. Neng. Nandito sa harap ng tisoy. Alam mo, sa bayang kinalakan ko, pag to din, pinalakad mo doon, pagkakaguluhan namin yan. Oo, no, magpapapirma ka sa noo, no? Ganun, no? Mga ganitong datingan nito. Diba? Kamusta naman ang kanina na magkasama tayo pero kakamustahin ko na ang buong linggo mo, Papa Jack, bilang hindi ko nakita yung pagbumukha mo nito. Ay, yun nga, I spent many nights explaining kung bakit wala ka at hindi ka live on air. Actually, ikaw talaga yung natatawa ko kasi alam ko ikaw yung pamahihirapan. Oo, pero naipaliwanag ko naman na maayos finally kagabi. Paano? Kasi sinabi nila sa akin, Papa Jack, ipaliwanag mo na po, magbigay ka na ng paliwanag, kaukulang paliwanag, kung bakit Wow. si Chico po ay hindi Pwede ba? pumapasok ng 3 araw na sabi ko. Alam mo kasi may mga spekulasyon, may mga keso na suspend daw ako, keso nag-inom daw ako. Malamang nag-inom, pero hindi Ay, totoo yung ngayon. Hindi totoo yan. Ang buong katotohanan, mga kaibigan, ulitin ko yung paliwanag ko, baka hindi magustuhan to, ha? Sige. Ito ang buong paliwanag. Mga kaibigan, yung mga po ang tito ni Chico Loco. Oh, yan. At siya po yung punong abala. Kumbaga sa party, siya po yung punong abala doon. Correct. Kailang hindi party. At ang magandang bagay dito, dahil siya ang punong abala, hindi siya nakapasok. Pangit naman po kung dalhin niya yung bangkay dito at Oo, para no? lang makapasok siya. Kailangan talaga. Diba? Kasi Chico, mas naniniwala ako na it's better to celebrate the lives of Oo. those who graduated before us rather than malungkot. Oo nga, O, yan, diba? yan ang nagiging trend din ngayon. That's why Yung may mga videoke nga sa mga lamayan. videoke. Ang plano ko nga sana kung hindi lang nag-hall, renta kaming banda, kaya lang mga slapshot ganyan. Kaya lang medyo hindi na yata na asikaso ni Aling Elsie. Medyo kinapo sa budget. Kaya medyo na lang, kami nila nagkantahan doon. Concert ako doon, hindi mo ba alam na concert ako doon? Pag narinig mo yung concert ko, alam mo yung, ay grabe, mapapaluha ka sa gilid ng mata mo pagkatapos unti-unti kang tatayo na dahan-dahan at mag-slow clap ka. Clap hanggang pabilis. Oo, ganyan. Tapos yung dulo ay Bravo Magnifico. Oh. Yung ganyan. Lakas yan. Tapos solo ka pa noong una. Oo. Hanggang sa buong stadium na. Alta sa syudad yung dating, di ba? Correct. Tamang-tama yan. Ay, nako.
ayun nga, kaya nga sabi ko, no, maraming salamat nga sa mga nakiramay, no, sa mga tumulong, no. Baka nakikinig sila. Maraming thank you. Ayan. Ako, Chico, pasensya ka na. Alam ko, hindi kailangan mag-imbita pag may namatayan, di ba? Oo nga, alam naman i-invite. Pangit naman, you are cordially invited, di ba? To Halika attend. kayo, RSVP, no, Reponde se vous plaît, no. So, ayun na, hindi ako nakapunta kasi naman si tito mo, ang cute. Ay, Pag madideds lang, hindi nag-schedule na matino. Alam mo, puno ang kalendaryo ayan na natin. yung kinikwento ko. Alam mo ba, yung tito ko na dead, tita ko na rin at the same time. Anong tawag dito? Ito na mapagkwentuhan na lang. Di kasi, kumbaga sa amin, tapos na eh. Ay, teka lang, mag-disclaimer tayo. Mga kaibigan, kami po, we do not wish to disrespect the memories of, or the memory of whoever graduated before us. Ang amin lang po, mga kaibigan, we'd rather talk about this person ng masaya. Correct. Diba? Parang buhay yung alaala. Hindi ko na-meet yung tito mo, Chico. Oo, hindi. Pero, maraming pagkakataon na kwento mo sa akin yan. Ang pinaka naalala ko, may motor siya ng pangalan ay Rusi. Oo. At sa'yo bagay sa kanya. Ayan, yung mga ganyan. Naalala ko yan. Kaya mo, naalala ko, ha? See? I listen very carefully. Oo, pinagkwentuhan natin yun nung tayo papunta ng Dagupan. Dagupan. Tama. Ayun nga. Eto na nga. Nung mga di syempre hospital ganyan nung panahon na siya kumbaga nandoon na sa last stage ay naghahanap siya ng pari. Naghanap ng pari linggo papasya. So hindi ko alam kung saan ako hagilap ng pari ng linggo. Alam mo naman sa mga Katoliko, no? Busy ang linggo. Busy talaga. Halos siguro nakapunta na ako ng mga 83 na simbahan. Wow, ha? Multuhin ka sana. 83, ha? Hindi naman masyado. Kaya lang, halos lahat ng pare ay may engagement, may misa, no? Yung iba nasa, may mga misa sa mall, hindi ba? Mga ganyan. So talaga ang hirap. Buti na lang, meron akong ka-close din na pare at siya pa yung nabulabog ko. Yun nga, ganyan. Tapos, nung siya ay namaalam na talaga, ang cute, bumabagyo. Jack, hindi namin masikaso yung mga bagay-bagay. So, paano namin, di ba parang okay, paano natin to gagawin? Bumabagyo ang mga bagay-bagay. Ay, ng panahon ni Ruby. Ang panahon ni Ruby, Isa yan. pa yung si Ruby, hindi nagpa-schedule. Yeah, kaya nung panahon kami ngarag na ngarag, imagine, ngarag na ngarag, hindi namin alam kung may mga kailangan kaming lakarin, halimbawa sa munisipyo, sa kung saan man, wala namang mga tao. Pero sinubukan pa rin namin kasi kailangan kaysa sa wala kaming ginagawa. Maintindihan mo naman kung bakit wala, di ba? Kahit yung mga kaparian, kasi nga linggo nga. Tapos yung mga opisina, wala talaga. So okay, ang gagawin natin? Di ba? So wala lang naman. Yun lang naman, nakwento ko lang. Nakahanap ka nga. Kaya medyo na-freezer muna siya ng isang araw. Kung alam ko na, di sana sa freezer sa bahay na lang namin. Diba? Pero, Close kayo na uncle mo para pag-usapan ng ganito. close na, oo naman. Oo, di ba? Mga kaibigan, to some degree, may mga pagkakataon na it will be very awkward for anybody to talk about this pag hindi naman kayo close. Correct, diba? oo. Nung namayapa, di ba? Pero pag close naman kayo, it's okay. It's completely fine. Oo nga. So yun. Mag-mensahe lang ako sa tito mo. Sige. Alam ko hindi ako nakapunta. I make it the point pag may kilala ako, Chico, at may kamag-anak ang mga taong kilala ko na nauna. I make it the point na dumalaw kahit na dun sa mga pagkakataon na alas 3 na madaling araw para di ba? Correct. Meron pa nga tayong pinuntahan, mga kaibigan, Lamay. Nagpunta kami sa Lamay, ha? Ate Marisa, nagpunta kami sa Lamay. Ang inaabot namin yung patay lang, wala nagbabantay. Oo, alam mo naman sa atin, lalo na sa matatanda. Naalala mo to, nakapadlock, kumakatok kami. Ay, kasama ko niyan! Hoy, kasama ko niyan! Hindi kami nangi-steer, nakapadlock po siya. Hoy, kasama! Huwag mo natin pangalanan. Correct. Kumakatok kami. Tumigil na lang kami kumatok, baka pagbuksan kami nung namayata. Baka biglang, tapos plano ko pang sumilip, di ba medyo blur pa yung baka mamaya biglang siya sumilip. Ayoko ho. Ay, nako. Anyways, mga kaibigan, I know, Chico, sa iyo, it's not a very welcoming season to say goodbye to a family member, and I know that 2014 for you is a very challenging Correct. year. Diba? Oo. Correct. At sabi ko nga kagabi, alam ko hindi ka nakikinig sa akin, hindi mo ko idol eh. Hindi ka nakikinig sa akin.
tinry ko namang idolin ka. Wow, pero ikaw tinry ina-idol talaga kita. Tinry ko noon, kinig ako kay Papa, sabi ko, ay, tsura. Tapos nilipat. Kaya ka nakinig doon sa babae? Hindi. Ha? Nilipat ko na ng USB kasi may USB. Kay Kim ka dapat nakinig. Kay Kim sa 96.3 Easy Rock. Di ba? Ay, naku naman. Pag Sinabi ko kagabi na it's been a very challenging year for you. Oo, tama. 2014, di ba? Yeah, excited. It wasn't the most Paano bang term? fantastic year of yeah. your life. Correct. Challenging siya. It was a roller coaster ride. But Totoo yan. kung nagawang bigyan ka ng 2014 ng ganito ka-challenging na taon, pagdating ng 2015, di ba? Kahit Oo ano nga. pang challenge siya, madali nang harapin. Napagdaan Oo nga. ng 14 eh. Tama yan. No? Kaya that's why ako, I'm very excited na salubungin ang bagong taon 2015 para at sana tayong lahat din, no? Anyway, so yun lang naman, no? Basta hindi po namin tinatawanan naman. Hindi po namin gustong pagkatuwaan to. Kaya talagang ganito. At yung uncle ko naman auntie ko na at the same time na alam naman niya yan. Ganito naman din kami mag-usap. At naiintindihan naman yan. Kung sakali nakikinig siya. Nakakahiya ako yung naging abala doon, ha. Tapos hindi niya ako patatawarin, ha. Ako yung naging abala doon. Ay, nako. Hay nako. Feeling ko nga binabawian pa rin ako ng katawan ko. Alam mo naman pag mga ganyan, ano? Ako pa naman yung tao na pagka nagpuyat ka ngayon, bukas may makakapaka sa pagmumukha kong malaki na na something na patubo, no? Si Kutkutero, kinukutkut ko talaga. Kaya Naku, ako kinutkut ko yung tigyawad ko last time, Chico. Ako kuha ang piso. wow. Ano na ipon? Oo, meron siya doon, tila. Ganun nga. Tapos sumasakit-sakit na ng ulo ko. Pero makakabawi din naman. So, basta I just wanna grab this opportunity sa lahat po ng natumulong sa amin ay maraming salamat. At nako makakabawi din kami sa mga pagmumukha niyong lahat. Medyo kumakalma na ako ngayon. Bakit? Kanina na high blood ako ng gusto. Habang inaantay kita. Bakit? Okay lang yan. Isipin mo na lang, malapit na magpasko at si Santa Claus ay nasa chimenea na. Alam mo, may alam mo naman na kapag may dumadalaw, gusto ko nakaupo ang mabisita. Kahit ganito lang yung booth natin, gusto ko nakaupo silang lahat. Pag tinanggal mo yung upuan dyan, ay nako. Kung hindi nakaupo, no, pwede naman kayo mag-split sa kisame na lang. Kung Gat maaari, di ba? I always protect yung yung welfare ng mga dumadalaw sa atin because I know, Chico, alam mo naman, di ba? People na dumadalaw sa atin, binibigay nila yung time nila sa atin. I want them to be comfortable as much as possible. kasi alam naman namin na hindi talaga siya madaling puntahan. Ang stasyon Diba? po namin ay sadyain At kahit talaga. kahit anong yaman, hindi mo pwedeng ibigay sa kanila o bayaran yung time na ginugol nila at effort para puntahan tayo. Correct. Hindi naman tayo artista, hindi ka naman si Piolo Pascual. Oo, di ba? Para mag-abala itong mga taga-Tarlac na puntahan tayo. Oh, di ba? Yung mga ganyan, Tarlac, Batangas, no, Istimur, Si ate naglakas pa ng loob na na magtanong sa akin dito ng palihim kung paano pag na-inlove sa best friend. Oh, di na in love. mga nagpakulay pa ng buhok, makatungtong lang dito tapos ngayon di makakaupo. Oh, di ba? Dito nga may damit pa ng New York City. Susang, no? Taga-abroad dyan? Hindi ko lang alam pero Brad, tingnan mo na ng 1.5, Brad. lakihan mo na. Sabi mo, 3.7 na. gumastos ka nung nakaraang event. Oh, itong nakaraang event. Event talaga. Oo, di ba? Gumastos ako nito nakaraang last full show. Sorry. Ay, nako. Full show na Ay, nako naman. Si Santa. Busy si Santa ngayon na inaalam na niya kung ano ang gusto ng batang mababait. Kaya magpakabait kayo, ha. Huwag maging naughty, alam niyo naman. Ang mga naughty sa Kapaskuhan ay binibigyan ng ano? Ang naughty sa Kapaskuhan ay binibigyan ng Shell Fuel Save. Sinabi ko kanina yan. Ay, sinabi mo. Oo, sinabi ko nga, Chico, na ngayong Kapaskuhan, kailan lang, di ba? Oo, mag-member na sila sa Pepe Pasada Club. Ay, oo, tama yan. Kasi nga, pinangungunahan niya ni Pepe. Tama. Malaki na siya. Oh. at dahil sa sobrang tuwa natin kay Pepe, kaya nga tayo dati nagkaroon ng Pepe Game, no? The Pepe Game. Ayan. Bilang magbibigay pugay kay Pepe
sa ating kaibigang si Pepe. Pwede ba umadlib ka lang muna at kukuha ko ng caller? Sige, kumuha ka na ng caller. Alam mo kumukuha naman. ng caller si Papa Jack at habang kayo natatraffic dyan, ba't ka magsatsagang matraffic? Magpagas ka ng Shell Fuel Safe. Dahil ginawa ito ng magagaling na Shell scientists na may active efficiency ingredients. Na na para mas magtagal yan kumpara sa standard fuel. Makaaway mo dyan. Wala naman. Kasi sila kukulit nila natatraffic na nga Dapat mag-Shell Fuel Save kayo because you are always making the good choice when you fill up with Shell Fuel Save. Yun talaga yun. Kanina sinasabi ko yung init ng ulo, no? Minsan aminin ko na prone din ako sa ganyan. Gawa ng, paano ang daming tanga sa kalsada? Traffic na nga. Nako naman, hindi pa... Nako! yung dalawa lang naman talaga yung linya nyo, kinukuha nyo yung pangatlo. Di pag sumalubong sa inyo yung tamang mga sasakyan na para doon, di nagkakasikip na. Pagkatapos nagagalit kayo? Pag ako talaga naging presidente ng Pilipinas, uunahin ko talagang lipulin ang mga tanga sa kalsada. Dahil naniniwala ako na kung every road is a key, no? It is actually a road to success kung magiging maayos lang. Pero kung walang disiplina, nako naman, talaga nga naman. Pero inyo, ang daming madedelay na mga perishable goods, maraming madedelay na mga ambulansya, hindi ba? Maraming madedelay na mga delivery. Ay, naku, walang pakialam ibang tao dyan. Diyan lang sa Buendia, di ba? Oo. Mga kaibigan, we all care for the welfares and welfare of the commuters. Pero sana naman ang pagbaba at pagsakay ng mga bus ay wag sa balagbagang parte. Wag naman sa Diba yan? Paglagpas mo ng coming from Makati, tatagos ka ng LRT, nirereklamo ko yan lagi-lagi, Chico. Ano pa kayong hinaing ng iba? Diba? Yung mga bus, atrasan, babaan, pasensya na, mahal ko po kayong lahat dyan, pero anong gagawin nyo sa amin? Kamusta naman ang taong bayan magtitiis? At to think, ospital yung part na yan. Yun na nga Paano na kung napatukan ka ng abdo at papunta ka ng ospital, Chico? Namatay ka na. Kaya nga, di ba? Ang hirap-hirap. Para, alam mo, minsan may mga pagkakataon na pagka talagang git-gitan, no? Parang tas merong ambulansya na, okay, so paano siya? Hindi talaga nakakausad. Kaya kailangan ng ambulansya, Chico, dito ay bit-bit niya yung gamit ng ospital para doon na gawin. Dapat nga ganun, yung merong mas advanced na kagamitan, no, equipment, no, and tools para ma-action na kagad kaysa sa wala talaga alam naman natin yan. Or sana no, hindi ko alam kung posible to, yung mga ganyan, halimbawa ambulansya ay merong sariling, sa ibang bansa may sariling lane, di ba? Well, hindi naman kailangan may sariling lane, pero they respect. Yun lang, kasi Hindi ko nga alam kung alam natin, Chico, na kung bakit ang ambulansya, pag binasa mo yung word na ambulansya sa harapan, pabaliktad. Kasi di ba pag nakita mo sa rear view mirror mo, side mirror mo, at nagda-drive ka, alam mong mababasa mo siya kasi babaliktad yung image sa'yo. Tsaka, minsan kahit hindi mo naman talaga kailangan mabasa ang ambulansya, alam mo namang yung alam nga naman hindi mo alam na ambulansya. Ano yung bitikleta? Wala ka lang, no? May nagawa ang ingay-ingay na. Teka lang may nag-tweet, nabibusit ako agad Bakit? Chico for President, Papa Jack for Barangay Secretary. Ano ba yan? Malaki naman Sabagay. Pag Barangay Secretary, alam ko yung lakad ng barangay. Yan. ng presidente. Ayaw mo na. Ay, nako. May caller na tayo. May caller na. Si Kim ng Parana Q. Parana Q. Hi, Kim. Hello po. Kim, ilang taon na ikaw? 21 po. Freak out. Matagal ka na dyan sa Paranaque? Bago lang po. Bago ka pala ha? Hoy! Ay, bakit? Bago siya, di ba? Bago lang. Kaya nga. Di ba, Kim, di ba sabi mo, bago ka pa lang, di ba? Baka mayaman yan, loko. Mag-donate ka sa akin. Mayaman ka, Kim? Hindi naman po. Sige na. Mayaman ka eh. Pag finlash yung inidoro nyo, may tubig, no? Meron, no? Siyempre naman. Ang yaman! Ang yaman ito, Papa Jack. Tanga mo. Minsan ka dyan, ha? Ay, nako, Kim. Anong pinagkakabalan mo sa buhay?
Nag-work po, pero ngayon po wala po akong work. Umabsent ka o na Hindi endo? po, Ano ba? Endo na po. Masama ugali mo ba? O Hindi po. nagka-issue kasi po, talagang? Hindi naman. Binabantayan ko na po yung anak ko po. Ilan- Ma'am po kasi ako. Ilang taon na si baby mo? Magpo-4 po sa July. Ate, may radyong bukas? Wala po. Pakidikit lang yung labi sa phone, te. Sige po. Wow. Yan. May amoy, ha? Amoy broccoli. Yan, mayaman. Mayaman Hoy, hindi yan. broccoli yan. Broccoli nga. Hoy, mali ka. Ano? Broccoli. Broccoli lang? Yun talaga, broccoli. Beef with broccoli. Broccoli. Hindi mo alam. Wala ka urbanidad, Brad. Hindi kasi namin kinakain yung broccoli na yun sa amin. Ano ginagawa niyo? Wala, tinititigan lang namin yan. Tinitigan namin ng 1 minute. Bumili kayo para titigan? Oo, ganun lang kami. Wow, Kaya pala hindi nyo nalaman yung tawag. Oo. Si Kim Kim. Pa. Ano, tulog na yung baby mo? Opo. Pag ba nag-11 years old din, baby pa rin mo yan? Ang Pinoy, Opo. ganyan. No, ganun Diba, ang talaga, Pinoy? no? Nung nanay ko, Diyos ko, sa harap ng mga kaibigan ko dati, mga 12 ni yata ko, ang tawag, ito nga pala chikiting ko. Ganun, alam mo yung nakakahiyang part, yung ganyan ka na, no, mga 10 years old ka na to sa harapan ng mga kaibigan mo, no, ang gagawin ng nanay mo, tataas yung kamay mo, tapos halikan yung kilikili mo, ganun. Ganun yung ginagawa ng nanay ko. Ano ba yan, ma? Talaga, may kilikili ka? Meron ang libag yun ng time na kasi, di ba, aminin mo naman, naglaro ka nun. Wala lang, ayoko nang ikwento. Kawabuyan mo yan no? Si Kim kasi yung kulit eh. Kim, Po. asa ng tatay ng ng anak mo? Iniwan na po ako eh. Sinasabi ko na nga ba? Ang lalaki talaga. Sabihin mo sa akin kung saan matatagpuan niya. Kumalma ka, Brad. Ay, sige. Katapos ng problema mo lang gusto mo nagdagan. Sige, sorry. Kasi si Kim eh. Kim, Po. excited ka ba ngayong darating na Pasko? Opo. May love life na, Brad. Ay, may bago ka na love life. Naka-recover na siya. Meron na? Ayun nga po yung... May radyong bukas, di ba? Tumawag. Ate, may radyong bukas? Yung TV po yun eh. Ay, mayaman. Eh, Aksaya. sabi ko sa'yo, mayaman to eh. Aksaya. Ay, nako. Ko Yung TV niyo. Naku, Chico, dumating na yung pang fukuda ko. Ay, talaga? Bumati ka na, baka may sumunod sa'yo. Hoy, hello po. Hoy, nako, ngayon pala magpapasalamat na ako sa Fukuda. Balita ko speaker. Hello po to our Fukuda family. Nakikifamily ako. Ako din nga, hindi ako, family na rin. Oo nga. Hello po sa inyo. Ito kasi si Kim ang kulit eh. Hello Ayun na. po. Ate, idikit mo lang, kulungin mo na kamay. Ayan po. Okay Ayan, po. okay. Ano ulam mo kanina? Hulaan Ano ko, po? tanigi. Beef steak po. Ang mayaman! Sabi ko sa'yo, beef steak, mayaman. Chico, nagbaka kami kahapon, pero corned beef ito Beef din naman Hoy, ulam namin niya kahapon yung nilagyan ng patatas, tapos Oo. ginisa. Ay, kailangan matikman mo yung version ko niyan. Anong version mo? Pag yung asawa ko naghahanap siya ng corned beef with patatas, kailangan ako magluto. Bakit? Iba. Basta Iba yung lasa nun sa'yo, siguro no kapag pinagpapawisan ka. Hoy, so, Pinupunasan mo Yung yung kababuyan mo, pawis. pinapakain mo. Pinupunasan yung pawis. basta iba ako magluto niya. May kakaiba akong ginagawa. Hoy. Hindi pray over. Kim. Hello po. Bakit Kim? Kimberly ba yan? Kim po. Mas Kim lang po. Kim lang. may H ba yung pangalan mo? Meron po. Ay, wala na itulong yan Oo nga. Ay, tanggalin mo, Kim pa rin yan At least na pagpahaba, Kim. Masabing iniforta ng magulang. Pero pag Kim. lasing ka, anong pangalan mo sa bar? Kim. Kim. Ate, po. gano'ng kalaki na yung baby mo? 2 years old na po. Magpo-4 po sa July. Sige, usap kayo, Chico, ha? Magpo-4 na sa July. Apo. Talaga? O teka lang, okay lang ba malaman ano ba yung naging work mo bago mag-endo? Tailor po sa Resorts World po. Resorts World Manila. Apo. Bakit? May tanong ako, ba't kailangang binubulong yon? Ha? Pakisagot naman, no, Kim, mo. Kasi nababagabag kami, bakit? Binulong. Resorts World Manila. Sa Resorts World po. Huwag mo nang ganyan tayo nagpauso niyan Ay, aliwan. Di ba? Oo nga, sorry. Aliwan yan. Sorry nga pala.
Talaga, wow. Papa Jack Teller, alam mo na. Oh, pag ganyan, beautiful. Maganda to si Ganda. ate. Teller eh. Hindi po. Saan ka teller, ate? Teller, casino teller? Dealer pala yun. Dealer po yun eh. Alam niyo na, ha? Hindi nag-elementary, high school kagad. Elementary pinag-aaralan. Teller sa cinemas? Opo. Ay, alam ko na ikaw yon. Ayaw mo kong pagbilhan ng ticket. Sarado kasi sinihan nun eh. Ayaw mo kong pagbilhan. 2 bus pa naman kaming manonood. Yan. Sige po, punta po kayo pag ano. Sige Ayan. Kala mo dyan Lagi ako dyan, Chico, sa Resource World. Ako din. Alam mo siguro mga 3 times na ako nanood dyan ng mag-isa. Alam mo naman yung mga trip ko eh. Sorry. At hindi ko gusto yung mga trip mo. Bakit ba? Si Kim Kim. Pa? Sige, kwentuhan mo na nga kami. Okay po. Kasi po, nasa long distance relationship po ako. Pero po, Teka lang, sa bago na to, hindi na to yung tatay ng anak mo. bago na po. Bigyan mo kami ng background dun sa tatay ng anak mo. Ano lang po iniwan niya po ako nung nalaman niyang nabuntis na po ako. Pero matagal kayo magjowa. Opo. Ilang buwan ang tiyan mo nung masabi mo sa kanya at iwanan ka niya? Ay, nung una po okay po kami. Nung nalaman lang po ng family niya, kasi mayaman po sila iniwan po ako, hindi daw po ako para sa anak nila. Ay, hindi naman yung anak mo nag-uusapan, yung obligasyon sa bata. Ayun nga po. Nagsusuporta ba? Nausap naman po namin sila. Kaso nga lang po, inoperan pa po ako na ipalaglag yung baby. Nagsusupport ba sila? Hindi din po. Sige, para matapos yung issue ng bagay na yan, ha? Sa pamilya po nung lalaki po nakabuntis kay Kim, mga gago po kayong lahat. Correct. I second the motion. Mga food drug kayo. Kaya kung magulang, tsaka yung anak, yung manyak na yan. Kung nakikinig po, gago ka, pre. Patuloy mo na yung kwento. May ganti lang kita, naiinis ako sa mga ganyan lalaki. Di ba? Pag ganyan yung sarap, gustong gusto, di ba? Lahat, ipapangako, makahubad lang ng panty, pag ganyan na obligasyon, ayaw ng pangatawanan. Tapos yung pamilya. Naku Fish naman. tank. Sige, kumalma ka na. Okay na. Kumalma ka na. Okay na. Aftershock pa yung... Nabuhisit talaga ako sa iyo. Ginagalaw yung sofa! Kanina. Baka upholstery siya. Papasok sa SFM, Brad eh. Nag-alala ako eh. Sige, Kim, matapos. Nasa long distance relationship po ako, pero kabibreak lang po nung mga 1 week pa lang po. Bakit asan ba siya? Ba't long distance? Nasa Saudi po. Nakilala mo ito through? Matagal ko na po siyang kaibigan. Okay. Tapos, pero hindi pa po kami nagkita ulit. Kaka-break niyo lang. Kailan nga? Nung last week lang po, nung December 2. Bakit Apa. naman? Ate, ano yung nasa background? Alin po? May nagsa-sound trip kayo? Pakipatay po yan. Hindi po, TV po kasi yun. Hindi ko naman po mapatay kasi po nanonood po Eh ano naman, nag-uusap tayo. Ang lakas ng TV. Ay, Hindi sa masama ko. Pasensya na po Oo nga. Pagpapasensyahan ka na. Sige. Ba't kayo naghiwalay nga? Sorry. Kasi po, tumira na po ako sa kanila sa Laguna. Tapos, nung una po okay po sila sa akin, yung family niya. Tapos po hindi po nila alam yung tungkol sa baby ko. Nung nalaman po nila, para po sila na po yung gumawa ng way para siraan po ako sa anak nila. Ba't ba kasi hindi kasi nila alam? Kasi po yun po yung gusto ng ex ko po eh. Na huwag ipaalam. Opo. Ngayon po, para po kasing parang nire-reverse psychology po nila ako na ako po yung may mali, kahit ang totoo sila naman po. Kasi wala naman po talaga akong iba kasi nandun na nga po ako sa lugar nila. Ang dating siniraan ka nung pamilya nung recent mong boyfriend sa kanya. Hindi ko po sure eh, pero kasi po meron daw po nakakapagsabi sa kanya na hinahatid daw ako sa bahay, mayroon daw po akong iba. Wala naman po akong kaibigan doon maliban sa kanya, sa pamilya lang po niya. Gaano ka katagal tumira sa lugar nila, ate? Pa? Gaano ka katagal tumira sa lugar nila?
Simula po nung 1 month, kasi po 8 months lang po kami eh. Simula po nung second monthly po namin, doon na po ako na tumira sa kanila. What made you decide na doon na tumira sa lugar nila? Nung Kasi time po, na yan, teka lang, nung time na yan, nasa Pilipinas pa siya? wala na po. Okay. O ibig sabihin, alam mo na pag tumira ka doon, nangaabutan mo yung mga taong hindi mo kilala. Opo, Kumbaga, alam ko po ibinilin yun. ka lang niya. It's as if this guy is trying to take care of your welfare kasi may anak ka eh. Opo. Dito at alam ko, ate huwag ka magagalit sa akin ha. Opo. Hindi ako naniniwalang mahal mo yan. It was for convenience. Bakit ka mahal ko titira? po siya Bakit ka, kasi hindi bakit ka kahit titira naman doon po- ate? Bakit ka titira doon? Kasi po nangako na po siya sa akin na magpapakasal. 1 month pa lang kayo magjowa, di ba? Opo. 1 month pa lang kayo, naniniwala ka na? Galing ka sa isang relasyon na niloko ka, naniniwala ka ulit? Kasi Papa Jack, parang naghahanap lang po ako ng totoong magmamahal sa akin, tatanggap sa akin. Oh, Kaya po ate, naniwala okay, po okay. ako. Shut up. That's a very stupid excuse. Kung ganyan na ganyan ang gusto mong ilagay sa utak mo, ate, bukas makalawa, marami akong pinsan, papupuntahin ko siya, papangakuin ko lahat. Naniniwala ka? 1 month pa lang kayo, you just came from a relationship, ate, na niloko ka. It was devastating, di ba? Hindi ka tanggap ng magulang, tama? Opo. 1 month pa lang kayo, wala siya sa bahay nila, pumayag kang tumira sa kanila? Opo. Nakakapagtaka ba kung yung mga taong inabutan mo doon ayaw sa'yo? Hindi ka nila kilala eh. Opo. Pero po, Sabi hindi ko lang. naman po sila ganun dati sa akin. Natural! Hindi nga nila kasi... sa simpleng pananaw naman, lokohin ka ng kahit na sino, magagalit ka, di ba? Opo. Yun naman talaga yun eh. Kasi had it been alam nila yon sa bandang una, kung tinanggap ka nila, di baka walang problema ngayon. Kasi gusto ko rin naman pong sabihin sana sa kanila. Yun nga lang po kasi yung ex ko po ang may ayaw. Bakit hindi kanya kayang ipagtanggol sa... Ayun na nga po rin eh. Lalo pa yan, Chico, hindi pa lang Yun nagsabi lang. ng totoo. Mahirap talaga kasi... Ba? Kanina yung sinasabi mo, Kim, na wala ka... Meron kang kasalanan, huwag mong sabihin wala ka talagang kasalanan. Sila naman yung may mali. Opo. Sa una pa lang, mali na talaga, ilihin mo yan eh. Oo nga po. Alam ko naman po yun na mali po. Kasi natakot lang din po kami na baka po hindi matanggap. Nagdadrama na yung background. May linyahan ng part. Ano pinapanood nila? Bagito. Tapos na yan. Hindi ko alam. O yan, nanood akong Bagito, Sa Chico. 7 natin yung pinapanood. Nanood akong Bagito kanina. Tapos malapit ako mag-emotion na alala ko, teka, kapatid pala ako, lipat ako. Pero balik din ako. Oo nga. Pero po, bakit po ganun? Nagbago po yung pakikitungo nila sa... Okay, ganito ate. Ibig sabihin, tumira ka sa bahay ng boyfriend mo na nasa Saudi, tama? Okay. Opo. Ito yung lalaki na kilala mo from way back. Noong Opo. time na nalaman niya na you are vulnerable, di ba? Financially, emotionally. And, Parang hindi naman po financially. well, sabihin na natin, mayaman siguro talaga kayo. Hindi naman po. And wait lang, ganito aminin na natin, ate, with your status, ate, you would need any support that you can get. Opo. Di ba? Huwag tayo magpaka-plastic dito, ate, ha? Opo. Okay? Nagpunta ka sa bahay, tumira ka. In the very beginning, hindi mo sinabi na may anak ka na. Opo. Tama? Dahil Okay. sumunod lang po ako Okay, sa gusto ng ex ko. whatever the reasons behind, you did not tell them na may anak ka. Opo. How do you think they're going to feel nung malaman nila na may anak ka pala bilang magulang ng lalaki? Matutuwa sa'yo? Hindi po. Huwag ka magtaka. Kahit ako'y magulang, ate, pag tumira ka dito at pinakitaan ka namin, we welcome you inside our home. This is our place. Winelcome kita. Kay sabi nung anak ko, hindi. Kay yung anak kong bumubuhay sa akin o hindi. Winelcome ka namin, pinakita namin yung kulay namin sa'yo. May nililihim ka pala, matutuwa ba ako sa'yo? Hindi po. Hindi masama ang pagiging nanay, pero hindi ka nagsabi ng totoo. Opo. Di ba? Opo. Hindi masama ang pagiging nanay, pero hindi ka nagsabi ng totoo. Kung ginawa ka ng issue, ate, it was just di ba, the after effect of their anger towards you. Kasi naglihim ka sa kanila eh. At kung mahal ka nung boyfriend mo, ate, ipagtatanggol ka niya sa abot na makakaya niya.
Hindi nga po niya nagawa yun. O di hindi ka niya mahal. Correct. Eh, ikaw naman kasi padalos-dalos ka eh. No? Yan naman usually kinahantungan ng mga sorry for that kung gagamitin ko yung term na di ko alam kung nagiging desperada ka na ba? Are you desperate para makatagpo ng isang tao na sa tingin mo no tatanggap sa iyo no, at mamahalin ka ng buong buo kaya ganun ka na lang. Hindi ko nga alam kung may ligawan stage ba kayo no kung naghihirap din ba kahit papaano yung lalaki na yan no. Oh, baka ganun lang din siya kadaling naniwala sa mga chismis no mas pinaniwalaan niya yung mga yon hindi kanya kinonsulta, hindi kanya kinausap dahil wala ganun lang kadaling i-let go kanya eh. At di ba ganun yung bet ng bayan? Hindi pinapanood nila. Baka yun. No? Ay nako ate. Na ako naniniwala lahat ng to nangyayari sa'yo kasi dahil sa padalos-dalos mong desisyon. Opo. Let's go back Chico ganito lang mapangatawanan ko to Ate, ikaw tumira ka sa bahay ng jowa mo knowing that your boyfriend is abroad, tama? Opo. That was a very stupid decision. Opo. It was a very stupid decision, let alone magsinungaling ka ng pagkatao mo sa kanila. How would you expect them to like you as a person? Sa umpisa pa lang nagsisinungaling ka na sa kanila. Opo. Di ba? Sa paano ka namin comfort, ikagagahan mo to. Gano'ng katagal kayo ng tatay ng anak mo bago ka nabuntis? Magto 2 years po. Magto 2 years. Nakapunta ka ba sa bahay? Balikan natin let's backtrack. Nakapunta ka ba sa bahay ng lalaking yon noong time na magjowa kayo? Opo. Ilang beses? Madami rin po. Madami. Naggumawa ka ba ng paraan para magustuhan ka ng family niya? Kasi hindi ka gusto eh. Opo, gumawa po ako. Hindi ka nagustuhan. Hindi po talaga. Hindi ka nagustuhan. Bakit ngayon ate, na tumira ka sa pamilya na lalaking wala yung lalaki doon? Anong desisyon to? Yun nga, nagpunta ka doon eh. Alam mo to ha? Di ba, by history nangyari sa'yo to. Yung nga, nagpupunta ka doon, nung magjowa kayo at wala kang anak, hindi ka nagawa magustuhan. Ano pa kaya nung nagpunta ka doon tumira nang wala yung jowa mo na sa abroad? Magugustuhan ka ba? Nagsinungaling ka pa. Magugustuhan ka ba? Hindi po. Oh, yun na, alam mo na. May sabayang pagbig ka sa background. Bet ng bayan nga daw. Ay. Bet ba ng bayan? Ano pong gagawin ko? Hindi ko po siya kayang i-let go. Wala, mag-move on ka kasi nga. Ano ate? Hindi ko po siya kayang i-let go. Huli na po ang lahat, hindi na kayo. Wala ka naman ng choice eh. Hindi na kayo ate. Hindi na, di ba? Hindi na tanong yan. Your question is already, insignificant and irrelevant. Hindi mo siya kayang i-let go, hindi kanya kayang ipaglaban. Walang patutunguhan yan ate. Nood ka na lang TV. Hello? Hello. Ate, ano yan ha? Wala nang ibang wala nang ibang pwede pang magawa dito kasi hiwalay na kayo. Diba? Pinaniwalaan niya yung ibang tao. At hindi yun, Chico, hindi ako nagtataka. Diba ako yung nasa abroad, diba? I would have done the same thing. Walang pundasyon eh. Tama. Padalos-dalos eh. Punta ka agad doon. Di ko alam, anong point? Wala naman siya doon, tumira ka doon. Ano yung point nun? Para mabantayan ka ng magulang niya? Opo. Sus, gusto mo ba na ang kapiling mo ay lalaking walang tiwala sa'yo? Ayun nga po wala. Bakit po talaga. nag-iiyak ka dyan? Sana natutuwa ka at walay na kayo. You don't need a guy who doesn't have compassion and trust sa iyo bilang babae.